Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel natin. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Nanonood rin po kayo, napapanood nyo tayo ngayon sa ating Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin to, diretso na tayo dito sa topic natin. Tambak na ang kaso at problema ni Kiko Barsaga. Si Kung Miao. Napansin nyo, hindi na siya pinag-uusapan. Hindi na rin siya masyadong maingay ngayon. Hindi tulad noon, nung nagsisimula pa lang yan. Nung nagsisimula yan, nung parang nagsisimulang nakukuha niya pa ang atensyon ng media. Lagi nai-interview siya, matapang talaga, lahat tinitira. Ngayon, nababalita siya pero ang bawat balita sa kanya tungkol sa problemang kinakaharap. Tambak ang kaso at problema ni Barsag. Siguro na napapagalitan na yan ng kanyang ina. O kasi, lahat na lang kasi niya nilalabanan. Akala mo walang makakatalo sa kanya. Feeling entitled eh. Yan yung problema diyan kay Barsaga. Sabagay, kahit naman noon pa, buhay pa yung father niya na si Congressman Pidi Barsaga. Binastos nga niyan sa stage, di ba? Binastos niyan. Napanood natin yan noon. Yung father niya, si Congressman Pidi Barsaga, Leni Robredo. I-endorse si Leni sa stage, biglang umakyat yan. Binastos yung kanyang ama. Marcos daw siya, Marcos Duterte. Kinuha yung papel na hawak-hawak ng ama. Hindi, bastos talaga. O ngayon, nung simula, kala niya sikat siya dahil pinag-uusapan, ini-interview ng media. Ayun, tuwang-tuwa siya doon. Tuwang-tuwa siya na sikat siya. O kaya lang, biglang lumabas ngayon. Yung kanyang mga tinitira, syempre nagka-counter na rin sa kanya. Akala mo naman, siya ay malinis, walang dungis. Ay hindi eh. Tulad nun, binibira niya si Rason. Binibira niya yung bilyonaryong negosyanteng si Rason. Yung pala, nung tumakbo yung kanyang ama, laban kay Gilbert Rimulya, imagine niyo sa politika ng Cavite, si Gilbert Rimulya na kapatid ni Junvic at saka ni Boying, lumaban na congressman doon sa Dasmariñas na yon na distrito. Ang kalaban si Pidi Barsaga, matindi yung labanan. Sabi ni congressman, dating governor ng Samar, Ben Ibardone, sa interview ng Billionaire News Channel. Ang naalala ko, yung father niyan, si Pidi Barsaga, sinuportahan ni Rason. Financial, talagang tinulungan. Kasi grabe siyempre ang pera, haharapin mo yung Rimulya. Pero sa tulong daw ni Rason, nanalo si Pidi Barsaga, tinalo si Gilbert Rimulya. Yung kapatid ni Junvic at saka ni Boying, yung broadcaster, di ba yon? Yung Gilbert Rimulya. Newscaster sa ABS-CBN. Sikat yun. Political dynasty pa. Pero tinalo ni Pidi Barsaga. Sinong tumulong? Si Rason. Hindi natin pinagtatanggol si Rason. Alam naman natin na si Rason talaga, oligarko. Ginagamit ang politika para sa negosyo niya. Totoo yun. Kaya lang, ang sinasabi lang natin dito, ito yung hindi rin kasi nakikita nito ni Barsaga. Akala mo, linalabanan niya yung mali, tapos Duterte siya, akala niya yung nasamahan niya ay mabuti. Ngayon, yung NUP, yung partido ng kanyang ama, dating chairman yung father niya ng National Unity Party, kinalaban niya. Tapos sinabihan niya na tumanggap daw ng bribe galing kay Razon para lang daw suportahan si Romualdez sa pagka-speaker. Di ngayon, syempre na-insulto yung mga NUP. Sila Ronaldo Puno, sila Valeriano, yun, kinasuhan siya ngayon ng cyber libel. Kaya ang kaso ngayon na cyber libel ni Barsaga, 3. Yung final ni Rason, yung final din ni Representative Ronaldo Puno, yung final ni Representative Valeriano ng Manila, 3 yun, cyber libel. Pero pa niyan, mayroon pa siyang inciting to sedition. Saan naman yung inciting to sedition? Ay di ba noon, lusubin daw, pasukin na daw ang Forbes Park? Inciting to rebellion. Ay di ba gusto niyang ihiwalay yung Mindanao? Yan yung kanyang mga kaso. Inciting to rebellion, may kaso siya sa DOJ. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Tapos cyber libel, 3. Tapos mayroon pa siyang kaso sa sa Ethics Committee. Nasuspindi na nga siya ng 60 days. At ngayon,
mayroon pang move sa Kamara na i-extend pa ang kanyang suspension kasi hindi naman walang nakikitang pagbabago sa kanya. O ngayon ang pinipilit niya, sabi niya, sabi mayroon pang mga nagmo-move sa Kamara, i-expel na kasi yan. I-expel na yan. O mayabang pa rin si Barsaga, sabi ni Barsaga. Hindi ako a-attend diyan sa hearing ng Ethics Committee. Tanggalin niyo na ako. Wala naman kayong nagagawang pagbabago sa bansang ito. Talagang paano pa rin, matigas pa rin. O sige. Sisibakin na 'yan. Ha? Ano sana, ang naiisip sana ng mga kasamahan niya, i-extend lang yung suspension. Ang problema, hindi daw a-attend si Barsaga sa hearing ng Ethics Committee. Ay siyempre, pag inisnab niya yung hearing ng Ethics Committee, magmamatigas din yun. Talagang ano yan, ang gagawin niyan, i-expel na siya niyan. At kahit naman ma-expel siya sa Kamara, yung mga kaso niyang cyber libel, tuloy pa rin yan. Kasi iba naman yung cyber libel, ang cyber libel kasi, criminal case yan, sa DOJ yan. Yung ethics complaint naman, sa Kamara yan. Pero yung mga kaso niya, inciting to sedition, inciting to rebellion, ano yon? Criminal cases yun. Yung mga cyber libel cases niya, criminal cases din yan. Kaya tambak yung kanyang criminal cases. Tambak yung criminal cases niya. Ay yung, hindi, civil, ano pala yun, damages pala yung hinihingi sa kanya ni Rason. 110 million yan. Paano pag natalo siya sa kaso na yon? Oh, hindi naman papayag si Rason dyan na hindi i-enforce ang judgment niyan. Kukunin ang yaman nila dyan. Kung ano man yaman mayroon sila. Ang problema pa nito ng Barsaga, sa 2028, lalabanan na sila dyan sa Cavite. Lalabanan na sila dyan. Yung Dasmariñas, yung mother niya, mayor dyan, Mayura. Yung Jenny yata. Yung kapatid niya, vice mayor. Kontrolado nila yung politika ng Dasmariñas. Pati congressional district niyan, lone congressional district kanila. Pero sa ginagawang ito nito ni Kiko Barsaga, puproyektuhin na yan na matalo na dyan sa Dasmariñas na yan. Kakayanin niya kaya yan? Kakayanin niya kaya yan? Nila? Kahit papano, ang lakas ng kanilang political dynasty ng Barsaga, dahil din sa kanilang dahil siguro kay Rason din yan. Dahil din yan sa NUP, yung National Unity Party. Dahil sa administrasyon. Ngayon, kinakalaban niya lahat. Ano yon? Kung anong itinanim, siyang aanihin. Yan ang problema ni Yan ang problema ni Barsaga. Hindi lang ni Barsaga, siyempre yung mother niya, ang problema na rin yan. At saka yung kapatid niya. Hawak nila ang politika ng Dasmariñas eh. Kaya lang sa panahong ito, pagtutulungan na rin sila dyan.